Okay, good morning, IMG. Good afternoon, good evening sa atin lahat. Ang topic po natin ngayon ay Kaiser, the first name of healthcare. Pero bago tayo mag-umpisa, and nais ko muna magbigay ng konting overview about IMG. IMG International Marketing Group, ito po ay yung broker ng Kaiser. Sila lang yung pwedeng magbenta ng Kaiser. Okay, IMG is the one of the biggest and fastest growing financial marketing company in the Philippines, Hong Kong, Taiwan, Macau, Singapore, Middle East, Europe, and going worldwide. So, ngayon po, dati, meron po tayong 1 million na dapat na mabuo noong 2020, pero February pa lang po ng 2019, December 2019 po pala, sorry. February pa lang po, nabuo na natin yung 1 billion. So, ngayon po ulit, ang tinatarget po ng IMG ay meron pong 10 million by the year 2025 na meron pong financially educated. So, ang IMG is a global campaign for financial literacy. So, ngayon naman po ay pag-usapan po natin itong X-curve concept na ito po ay meron po tayong tatlong linya. Na ito po ay yung money line at yung green line is a money line at yung blue line is a responsibility line at itong po nasa baba ay ito po yung age line po natin. So, yung green line po ay represent for money line at yung blue line is represent for responsibility line. So ngayon po ay bata po tayo at nagsisimula po tayo mag-ipon. Bakit po hindi tayo nakakapag-ipon? Kasi po nandito po yung mga malaki po yung responsibilidad po natin. Nandyan po yung food, shelter, clothing, education. Ito po kung nagpapaaral po tayo ng ating mga kapatid. Yung health, pag tayo po ay nagkasakit, at yung debt, kung tayo po ay maraming utang. So ngayon po ay ito po yung tinatawag po na men at work po tayo. So habang po tayo bata at sasabayan po natin yung pag-iipon para po pagdating po natin dito sa age line po natin na 45 magmimit na po yung linya na yung responsibility po natin ay bababa na po siya at yung money line po natin ay tataas na po siya. Meron na po tayong big savings. So, ngayon po, pag meron na po tayong big savings, pero nandyan po rin po yung food, shelter, clothing, yung education naman po siguro, wala na po yan kasi napag-aaral na po natin yung ating mga anak. At yung health naman po siguro niyan, napag-ipunan na po natin. At magiging debt-free na po siguro po tayo niyan, di po ba? So, ang tawag po dyan money at work na po tayo, passive income. So, yung responsibility natin ay bumaba na, meron na po tayong big saving, di po ba? Pero meron po tayong if sa buhay po natin. Na itong if na to, if we die too soon, so ano po ba yung kakailanganin po natin? So, kakailanganin po natin meron po tayong protection kasi kung mahal po natin ang ating family, ito po yung papalit po sa atin. Pag kinuha na po tayo ng Panginoon, ito po yung papalit para yung kung ano man po yung kinikita natin at mapapalitan po. Parang tayo lang po yung nawala pero yung kinikita po natin ay nandyan pa rin kasi meron po tayong life protection na naiwan po para sa kanila. Paano naman po if kung tayo po ay nabuhay ng matagal? So, kailangan po natin yung investment long term. Tsaka healthcare. Kasi po, kahit na po marami pong investment po natin kung wala po tayong, wala po tayong healthcare, kasi po, pagka sa isang critical na sakit, mauubos po yung investment po natin. So, kailangan po natin na magkaroon po nitong dalawa long-term care at saka insurance po.
Next please. Ito makikita po natin dito po sa sa picture, na kagaya po yung sinabi ko kanina, na yung what if, na kung wala po tayong insurance na kukunin, na protection po sa ating family, at pag nawala po tayo, ay ganito po yung maiiwan po natin sa ating pamilya. So, wala po, yun po ay yung no life insurance. Pagdating naman po dito sa kung nakakumuha po tayo ng insurance, na kahit na mawala naman po tayo, ay maganda po yung magiging kinabukasan po ng ating pamilya. So, what if we live too long? So, pag wala po tayong investment, ito po yung mangyayari po sa atin, na pumayari po sa atin pag wala po tayong savings at investment. Kumbaga, tayo po ay aasa, ayaw naman po natin mangyayari na aasa po tayo sa ating mga anak. At saka makikita naman po natin dito sa picture na si Lola, na dati po siyang prinsipala, na hindi po siya, wala po siyang saving at investment. So, ganyan po yung mangyayari po sa atin pag wala po tayong savings, na dati ay naging prinsipala po siya, pero ngayon, dahil nga wala po siyang savings, pumasok po siya bilang as a janitress. At saka ganito rin po yung pag wala po tayong savings or healthcare, ito po yung mangyayari po sa atin na pagpapasok po tayo ng hospital, gustuhin po ba natin na tayo 3, 4, 5 sa iisang kama, di ba ang hirap. Pero pag meron po tayong savings at saka investment po, nakikita man po natin dito sa magiging masaya po yung retirement years po natin, at enjoy po tayo, nakakapunta po tayo sa iba't ibang bansa, nakakapag-travel po tayo. Tapos, pag nagpapacheck po tayo, pag meron po tayong sakit, hindi po tayo, kumbaga, nababahala kasi meron po tayong healthcare. Napaglaanan po natin ito. So, napakaganda po na meron po tayong saving at saka investment. Dito naman po, ito po yung strategy of solid financial foundation. So, ang pagpapatayo din po pala ng financial foundation para po din magpapatayo po to ng bahay. Na dapat po ay magiging matatag po yung pundasyon po ng ating bahay. Di po ba pag nagpapatayo tayo ng bahay, inuuna po natin yung baba para po yung pundasyon po ay maging tatatag, kasi kahit na anuman pong bagyo o unos po sa atin ay hindi po siya gano'ng magigiba. So ganun din po pala sa financial foundation, na ang uunahin din po pala natin ay yung healthcare po natin. Na ang healthcare kasi po, ang healthcare ay dalawa pong klase po ito, yung short term at saka long term. Yun pong short term, ito po yung ginagamit po natin pag nandito po tayo sa trabaho natin, kagaya po dito sa Italy, kagaya po ng ASLA po natin, na kung aalis na po tayo sa ating mga pinagtatabuhan, kahit anong company or sa mga amo-amo natin, pag aalis na po tayo dito ay wala na po tayo itong short term. So ngayon po na nagtatrabaho po tayo sa ating mga companies, samantalahin po natin na paglaanan po natin itong long term na pag-ipunan po natin, kasi po pagtanda po natin at mawala na po tayo sa ating mga trabaho, itong long-term healthcare na ito na po yung magagamit po natin kahit na nasabi yan 65 na po tayo. So ngayon itong life protection naman po, kung mahal po natin ang ating family, ay dapat po kumuha po tayo ng life insurance. Kasi po napakahalaga po nitong life insurance para po ito sa kanila. Pero para din po sa atin ito, kasi po kahit na nga po nawalan po tayo ng trabaho or nabaldado po tayo, wala na po tayong kakayahang magtrabaho, itong insurance po na ito ay mapapakinabangan din po natin kahit buhay po tayo. So itong eliminate debt, hanggat maaari po, alisin na natin po itong utang. Kagaya po na pag-aralan po natin kanina, na sa workshop po natin, kung nakinig po tayong lahat, di po ba, yung alisin po natin yung utang para po makapagpaano tayo ng emergency fund, kasi po ang utang ay
ito po yung sa gabal na hindi po tayo makakapag-build ng ating emerging fund at saka investment. So, ang emergency fund naman po, ito po yung kakailanganin po natin na ilagay po sa bangko para po, emergency nga po na madudukot po natin kasi kung nangangailangan po tayo ng mga pang-repair, ito po ay madudukot po natin. So, kung dalaga po tayo, kailangan po na 3 months sa ating salary ay dapat po nakalagay po doon at kung tayo po mapamilya ay 6 months po pataas ang lalagay po natin. So, kagaya po ngayon na nandito po tayo sa ng COVID. Ito po yung napakahalaga po na meron po tayong emergency fund na ito po yung itinuro po ni ING po sa atin. So, napakaswerte po natin na nandito na po tayo na member ni ING kasi alam na po natin kung ano pong kahalagahan po ng emergency funds na ito po nga po yung tinatawag natin po na yung Visa card po natin na nagagamit na po natin ngayon. So ngayon po, itong investment naman po, ito po ay dalawang klase po yung investment, solid at saka liquid. Yung solid po, ito po yung bahay na kung yung bahay na po na kinuha po natin ay kumukita na po siya, nakagaya po pinaupahan po natin, ito po yung investment po natin. Ganun din po yung mga lupa at mga sasakyan. Kung ito po ay kumikita, ito po ay natatawag po natin investment. At isa pong klaseng investment po ay yung pong mutual fund, yung mga stocks, kagaya po yung mutual fund na tinuturo po na po sa atin kasi gaya ko rin po, hindi ko rin po alam itong ang alam ko lang ni investment, yung lupa, yung mga sasakyan. Pero ngayon po na naturuan po tayo ni ING, alam na po natin kung maglalagay po din po tayo dito sa isang klaseng investment na kagaya po ng mutual fund. So, ngayon po, ang pagtatayo po ng strategy of Solid Financial Foundation, build it from the ground up, build it right, and build it strong. Next po. Ito naman po yung proper prosperity formula ni Brother Bo Sanchez. Ito po, pagka-income po natin ay 100%, aalisin po natin yung tithes po natin na 10% na ito po yung ibibigay po natin sa ibabalik po natin po sa ating Panginoon kasi po siya naman po yung nagbibigay ng kalakasan po natin para po tayo makapagtrabaho, para po makapag-save po tayo ng 20%. At itong 20% po na ito na savings po natin, ito po yung regalo po natin sa ating sarili. Babayaran din po natin ng ating sarili. Nang ibig pong sabihin po nito na magsisave po para po sa atin. Nakagaya po nga yan yung mutual fund, ilalagay po natin sa mutual fund, sa emergency fund, at saka po sa healthcare po natin. Ito po yung savings po na investment para po sa atin, yung 20% po. So ngayon po yung natitira po na 70%, ito na po yung i-expand po natin sa ating lifestyle. Mapagkakasa po natin ito, basta magkaroon lang po tayo ng disiplina. So, ito po yung maganda, kung masusunod lang po ito natin, itong formula po ni Brother Bo Sanchez ay maganda po ito pag nasunod po natin. So, ngayon po ay ang Kaiser, sino nga po si Kaiser? Si Kaiser po kasi minsan po may mga nagtatanong kung sino, si Kaiser Bo ba ay si ING at si ING ay si Kaiser po ba. Hindi po at si Kaiser po ay naka-affiliate po siya kay ING. Di po ba napakaganda na ang Kaiser siya po yung yung healthcare first long-term healthcare po in the Philippines. Kaya po huwag po tayong mag-alala kasi hindi po siya scam. Kasi po, dahil po tayo, we are duly accredited with the Department of Health. Our company is likewise registered with the Securities Exchange Commission on June 8, 2004 as the healthcare provider with the authorized capital stock of 160 million. So dati po kasi ang hinihiling po ng ng Securities Exchange Commission, DOH, na magkaroon po ng company na Kaiser sa atin ay 50 million. Pero hinigitan po ni ING, sinigitan po yung stocks po ni Kaiser ng 160 million po.
So, ang Kaiser Board of Directors are seasoned expert in the medical field services in the healthcare industry, with its medical director is Dr. Leia Uyulo. And siya rin po yung si Dr. Leia Uyulo is a vice chairman po ng FAMOC. So, Philippine Association on the Health Maintenance Organization Companies po. Ayan po siya, nasa gitna po siya. So, ito naman po yung si President Duterte, President Duterte. So, isa rin po siya yung kinakongratulate po niya yung FAMO kasi napakalaking tulong po sa mamamayang Pilipino na meron po tayong healthcare. Isa na po dyan yung Kaiser at nakikita niyo naman po. Kasi po, kung meron po lang po tayong PhilHealth, yung PhilHealth po kasi po natin ay hindi po yun magkakasya sa medical needs po natin. So, napakaganda po na meron po tayong Kaiser. Ito rin po na yung Department of Agrarian Reform, healthcare na rin po, Kaiser na rin po ang kanilang kinuha pong healthcare po nila at ganoon din po yung sa Supreme Court, Republic of the Philippines, Kaiser na rin po ang kanilang provider at ganoon po at marami pa bang iba at ganoon din po yung kapulisan at isa rin po yung nasabi po ni Ma'am Cathy dati na yung company po ni Vic Soto. Isa na rin po ang Kaiser Health Provider po din po sa company po ni Vic Soto. At marami pa rin pong iba. So ngayon po, meron po tayong dalawang types of plan po, yung short term at saka long term. Yung ito pong short term plan po, ito po ay individual plan, family plan, mini group plan, group plan at saka corporate plan at saka senior care plan at saka daily health plan. Ito naman pong long-term plan, Kaiser International Health Group Incorporation is also offering one of the kind health maintenance organization product, the Premium Healthcare Builder Plan. Ito po yung long-term plan na Ultimate Kaiser Health Builder. Meron po tayong 7 years mo lang po siyang babayaran at 13 years pong waiting plan. Designed to provide the healthcare beyond that on HMO, allow the individual to save during employment while still being covered by the company health plan. Geared to address the long-term healthcare needs of individuals, especially after employment and retirement years, securing and more a comfortable and elderly life. So, healthcare company SMO, ito po yung short-term healthcare na magiging benefits as an employee na ito po yung provide po ng your benefit as employee employment productive years na ito po yung provide ng employer po natin, ang company po natin na kagaya po itong mga general PhilCare, Medicare. So ito po yung mga nakagaya po dito sa atin sa Italy, yung pong ASLA po natin. So pagdating po sa long-term care plan, something that you have to get yourself when it's retirement years, na ito po yung Kaiser po natin na dapat po natin paglaanan. So, ito naman po, if we die too soon, so ano po yung magiging solution po if tayo po ay namatay, ito po yung life insurance po natin. So, paano naman po if we live too long, mabuhay po tayo ng matagal. So, ang kailangan po natin, ang solution po nito ay magkaroon po tayo ng investment at saka long-term health care po. The complete financial plan is the long-term health care, dapat magkaroon tayo ng insurance, lifetime investment. So, 3-in-1 product, Kaiser International Health Group, na ito po yung para po siyang kape, na yung healthcare, na ito po yung nagagamit po natin para po sa atin, yung life insurance, na ito po yung para po sa magiging sa family po natin pag tayo po ay
kinuha na ng Panginoon. At ito pang investment na pag hindi po natin nagamit lahat po ito, ito po ay magiging investment po natin balang araw. So, ngayon po, dito po ay meron po tayong halimbawa na ang plan po niya ay K100. Ang installment amount po niya is 58,821 at ang contract price po niya is 411 and 750. So, ngayon po siya po ay age 22 at during the accumulation period po niya ng 1 to 7 years po ay meron po tayong healthcare benefits. Na ito pong healthcare benefits ng number 1 is annual physical examination benefits, dental benefits. Number 2, member choice of room and board, annual benefit limit 60 per year, and waiver installment due to death and credit life, waiver installment and premium due to total and permanent disability, term life insurance and accidental death and dismemberment, and family assistance service. So, ngayon po, yung habang po tayo ay nagbabayad sa 1 taon hanggang sa 7 taon po, ay meron po tayong mga benefits na sa unang taon po ay yung meron po tayong annual physical check-up. Ito po ay to be administered by the accredited clinic and coverage. Ito po yung physical, meron po tayong x-ray, routine fiscalisis, routine urinalysis, complete blood count, ECG for the members above 35, and pap smear for female members above 35 years old or as required. Ito po nakagaya po natin na nandito po tayo sa abroad na kung halimbawa po ay uuwi tayo kahit na 1 buwan lang po tayo nakakabayad, ay pwede na po natin gamitin itong annual physical check-up po kasi 1 buwan lang po naman po tayo magbabakasyon. So, pwede na po natin itong gamitin. Basta as long po na active na po at na-approve na po yung policy po natin, ay pwede na po natin gamitin. Pero pag nasa Pilipinas ka po, dapat antayin nyo po na naka 1 year po kayo bago po nyo magamit itong annual physical check-up. So, ang number 2 na benefit po natin is unlimited dental check-up, unlimited simple tooth extraction, once a year free dental prophylaxis, resinentation of jacket, crown, inlays, or lace, and minor adjustment of denture. At ito naman, 3 is accredited medical health benefit na accredited physician fees, specialist fees, surgeon, fee anesthetics, fees of operating room, hospital intensive care. At ito naman pong member choice of room and board up to 1,000 a day. Ito kagaya po kasi nito, ang plan po kasi niya is 100K, kaya 1,000 po yung per day po niya. So depende po kasi kung ano po yung plan po na kinuha po natin. At ito naman po number 5 is yearly a medical benefit limit for 60,000 year after full payment of the first year of the total premium. Ang ibig pong sabihin po nito na habang po nagbabayad po tayo ng 1 to 7 years ay napakabait po ni Kaiser kasi po wala pa tayong pera po dito pero binigyan na po kasi ang tingnan niyo na lang po 58,882 lang po yung yearly na binabayaran po natin pero binibigyan na po tayo ng 60,000 a year na pwede po natin itong gamitin. Pero tandaan po natin na pag nagamit po natin ito ng kahit ni isa lang po within that 7 years, lahat po ito ay mawawala po itong bonus po natin ito na 60,000. Kasi po, pag nagamit po natin, dapat po, pag nagamit po ng isa, dapat po magamit po lahat. Kagaya po natin na nandito po tayo sa abroad, hindi naman po natin ito nagagamit, po ba? So, huwag na lang po natin itong gamitin kasi pero pag in case lang po na talagang walang-wala na po at ay pwede naman po ninyo itong gamitin. Pero tandaan po natin na pag nagamit po natin itong 60,000 kasi po doon po sa total po na contract po natin na 450,000 na
Yung 85% po nito ay ibabalik po sa atin. So, kaya nga po sinasabi po dito na kailangan po natin yung emergency fund kasi po kung 20,000 lang po or 10,000 lang po ng kakailanganin po natin ay wag na po natin galawin itong 60,000 kasi sayang po. Kasi pag hindi natin po nagalaw ito, ay mababalik naman po sa atin after po ng maturity po ng ating contract. So ito naman po yung term life insurance po coverage na mayroon po tayong 2 years contestability period. Pag ito naman po ay namatay po siya ng pag namatay naman po siya ng before 2 years kasi meron po tayong in every insurance po kasi meron po yung contestability na tinatawag po. Na kung namatay po tayo ng 2 years po before, now 2 years wala po tayong 2 taon, wala po tayong insurance. Pero yung pong ano po natin dito, yung policy po natin ay matratransfer po doon po sa ipagpapatuloy po nung beneficiary po. Siya na po yung magpapatuloy po nito. Wala po tayong tawag nito, insurance po. Pero after 2 years po at namatay po tayo, after 2 years na po siyang malihit na namatay po tayo, meron po matatanggap nung mga beneficiary po natin. So ito naman pong accidental death, dito naman po, pag namatay mo naman po tayo sa accidental, dito po ay madodoble po yung matatanggap po nung mga beneficiary po natin. Kagaya po nito, dito ay 450,000 po yung insurance po niya, magiging doble po yun pag namatay po tayo ng aksidente. So, pero ganun din po itong dismemberment na kung walan po tayo ng 100% na paa, at kamay, mata, tapos sandali po. At ganun po yung paa at saka kamay. Ang lahat po ito ay 100% po na makukuha din po natin. So ito naman po yung yung waiver in installment due to death, credit life. Ito naman po pag halimbawa po ay namatay na po tayo sa 3 years of first namatay naman po tayo. Yun pong policy po natin ay matratransfer po doon sa beneficiary po natin. Sila na po yung aantayin na lang po nila yung marirelease po yung certificate ng fully payment na po sila. At saka yung term insurance po. At wala na po sila itong babayaran po itong waiver installment of due to death and credit life na po. At ito naman pong waiver installment premium due to total and permanent disability. Nang ibig pong sabihin po nito na kung na-disable po kayo ng permanent po, wala na po tayong kakayahan magtrabaho, ito po ay wala na rin po tayong babayaran pero meron po tayong kasi po kumbaga titingnan po mo naman po ni Kaiser kung talagang tayo ay totally disability na po. Pero magko-continuous pa rin po tayo magbabayad ng at least 6 months. Pero pag napatunayan po naman po ni Kaiser na talagang totally disability na po tayo, ay ito po yung makukuha din po natin itong 6 months. So, ito naman po yung yung family assistant po kasi napakabait po ni Kaiser. Dito po kasi sa dito po sa Family Assistance Services, dito sa long-term healthcare which is ito po yung individual po na account po talaga natin. Pero mabait po si Kaiser na meron po siyang family extension service, assistance na ibig kong sabihin na what if ikaw lang yung Kaiser long-term policy holder, ay may isang family member na na-hospital, ito po ay pwede mong i-extend yung membership mo para yung family mo ay matulungan or ma-avail yung rate ng bank card or health card. Na alam naman natin na ang rate ng health card company as much as cheaper, ang average of
30% kumpara sa cash na payer po yung tinatawag po natin walk-in. Pero dapat po dito po ay active po yung ano po yung plan po natin, yung cancer plan po natin. Kaya po pag ginamit po sa family mo, kung ikaw po ay dalaga, parents po ang makakagamit. Pero po pag may asawa ka, ang makagamit po ito ay yung anak mo at saka yung asawa mo. Pero dapat po doon po sa affiliated hospital doon lang po pwede natin gamitin. Tapos, pag na-discharge na po yung pasyente, dapat po makipag-ugnayan po tayo kay Kaiser kung paano na pong babayaran yung bills or kung ano po yung... at kasi po, ang dapat po natin tandaan na ang Kaiser na kinuha po natin ay ito po ay yung individual po na para lang po sa atin. So, ito po, pag natapos na po natin bayaran po yung ating Kaiser na 7 years, magkakaroon na po tayo ng Certificate of Full of Payments at saka magkakaroon na, meron na rin po tayong Visa card na dito po ilalagay yung pera na magagamit po natin pag tayo po ay nagpa-check up, magpa-consulta po sa hospital. So ngayon po na nandito na po tayo sa extended period, ito po yung pagka nandito na po tayo sa extended period, ito na po yung magiging benefit po natin na meron na po tayong 10% annual benefit na kagaya po nga nakikita po natin na from 7 to 20 years, meron po tayong 269,750. So, di po ba yung 10,000 every year for 13 years, kukwentahin po natin. So, 130,000 lang po siya. Pero, hindi naman po natin nagagamit yung 10,000 every year sa pagpapacheck up po natin. So, yung 10,000 po, nag-a-accumulate po siya hanggang po sa 20 years. So, kaya nagiging 130,000 po natin ay nagiging 269,750 na po siya. So ito pong long-term benefit na ito po yung plan kung ano po yung kinuha po natin plan. So 100,000 po yung kinuha niyang plan, so nandyan po 100,000. So ito pong annual benefit limit po natin na 350,000. Ito po yung sinasabi ko po kanina na meron pong binibigay si Kaiser na 350 60,000, sorry. 60,000 every year po at pag hindi po natin ito nagamit ng 1 to 7 years po, ito po ay ibabalik yung 85% ng contract price po natin na ito po yung 350,000 po. So ngayon po, yung additional health benefit na ito po ay yung pera po kasi po natin ay nakalagay po sa ini-invest din po nila yung pera po natin. So ngayon po, pag ini-invest po yung pera po natin at hindi natin ito nagagalaw, so ito po yung magiging kasi nilalagay po nila po sa 3% to 13%. So ito po yung pera po natin na additional health benefit po niya is 446,419. So ngayon po at pag nag-mature na po yung pera po natin, ito po yung total accumulate na makukuha po natin. Yung total accumulated benefit with bonus na 1,166,169. So ngayon po, ang sabi po natin, kasi 29 lang po na tayo nag-save at 42 years old lang po tayo. So ang sabi po natin, wag muna natin kukunin yung pera. So ini-extend po, hinahayaan lang po natin yung pera po natin. So yung extended benefit balance when the member age of 60 po siya, yung total accumulated benefit with bonus po niya at the age of 60 ay 6,483,800. So ang annual lifetime healthcare at age 60 is 648,380. So,
pwedeng ito na lang po yung kukunin po natin na ilalabas na lang po natin. Pero kung gusto niya naman po dito, pag nag-accumulate po yung pera po natin na 1 million at gusto niyo pong kunin yung kalahati, ay pwede naman po. Iwan lang po natin yung kalahati pero para po meron pa rin po tayong pera mag-a-accumulate po. Pero pag hinayaan lang po lang natin at the age of 65, ito po yung pera po matatanggap natin, yung 6 million. Pero pag hinayaan po ulit po natin na hanggang sa 65 years old po tayo, ang total accumulated benefit with bonus at the age of 65 ay 10,442,224 po yung pera po natin. Hindi po ba napakalaki po ng tulong po nito? So ngayon, kukunin na lang po natin doon sa pera po natin na inipon natin na 1 million na po yon, ay ang kukunin lang po natin ay yung pong interest lang po. I-divide mo na lang po yan sa 12 months na di po ba makakasa na po yan. Ang ano mo lang po dyan, ang inipon mo lang po dyan is 1,166,000,000, di po ba? Napakaganda po. So ngayon po at natapos na po natin ito, pwede na po natin gamitin po sa outpatient benefit, inpatient benefit, maternity benefit, pre-existing illness is covered, yung mga dreaded illness po natin na sakit ay covered na po, additional health benefit, at saka long-term care benefit, at saka yung long-term care bonus po. Yan po yung magiging benefit po natin. So ito naman po yung mga pre-existing condition po natin. Basahin nyo na lang po kung ano po itong mga pre-existing illness po natin, mga prostate disorder, kung ano naman po yung mga kahit may mga cancer na po tayo dito ay covered na po tayo. The following illness will be covered during the extended period at age 20. Ito po yung mga mayroon po tayong asthma, diabetes, hernias, mga lead cirrhosis, mga cancer po, itong mga dreaded cancer na po ito ay covered na po lahat. Doon po sa 8 and 20 years po, it's covered na po lahat po ito. Pakibasa na lang po ninyo lahat po ito na po ay covered na po. So ngayon po, ito naman po yung PhilHealth, your partner in health. So your PhilHealth benefit is integrated with Kaiser. So one, admit that you will be advised to fill your PhilHealth reimbursement form to PhilHealth reimburse due to shall be deducted from the total hospital bills. Kaiser members without PhilHealth members shall shoulder the payment and the corresponding portion of the PhilHealth. So ngayon po napakahalaga po na meron po tayong PhilHealth kasi po yung pong pag hindi po tayo member po ni PhilHealth, yung pong natitira po dito na nabayaran po ni IMG, IMIC and Kaiser, sorry, yung pong iba, pag wala po tayong PhilHealth, ito po ay babayaran po natin. So, dapat po na kumuha po tayo ng Kaiser, kahit na nandito po tayo sa abroad, kumuha po tayo nito kasi napaka-importante kasi in case po na emergency umuwi po tayo at kailangan din po natin itong Kaiser kasi napaka-ay ng PhilHealth ko. Napakahalaga po na meron po tayong PhilHealth kasi kung wala pong PhilHealth, kung ano po lang po yung babayaran ni Kaiser, yun lang po babayaran po niya. So, yung matitira po, babayaran po natin kung wala po tayong PhilHealth. Pero kung may PhilHealth po, si PhilHealth po ang mababayad po dun sa natitirang nababayaran po ni Kaiser. So ito naman po yung grace period po natin na if a payment is made after the grace period is a contract shall be considered lapsed. However, the owner shall be given a grace period of 30 days. Isang buwan po ito. To pay the due installment benefit to provide the members only after the installment paid. So, ang dapat po natin tandaan na huwag na po natin paabutin po dito sa 30 days lang po kasi pag ipinaabot po natin sa 30 days na pag nag-lapse po itong contract po natin, ay kung meron man po mangyayari po sa atin, hindi po tayo covered kasi lapse na po yung contract po natin.
So kailangan napakahalaga po na wag na po natin ipang-abot po kasi minsan meron naman pong grace period saka ko na po babayaran. Minsan po nakakaligtaan po natin. So wag na lang po natin ipaabutin po yung grace period. Ito naman po yung reinstatement na meron po tayong update at saka rebate. Yung update member will be paid the premium due to missed month and the surcharge of 1.5 months and a month or 18% annual from the date of its unpaid installment. Nang ibig pong sabihin po nito na kung mag-update po tayo ng bayad po natin na kung halimbawa for 5 months or 6 months po na hindi po natin nabayaran, ito po ay meron pong surcharge sa 1.5% kada buwan, tapos 18% every annum po. So babayaran po natin po ito pagka in-update po natin yung ating babayaran. Pero pagka redate naman po, ito po ay yung magbabayad lang po tayo ng isang buwan doon po sa premium na kinuha po natin, pero mamumove po kung halimbawa po 6 months po na hindi ka po nagbabayad, at i-redate mo po yung so mamumove po yung maturity po nung policy mo po. Pero ang anuhan po dito kasi tandaan po natin pag nag-move po tayo ng redate ng premium po natin, ganun din po yung yung contestability po natin na 2 years, mamumove din po yun. So kung kaya po natin na anuhin po yung update, so mas maganda po yung update kasi minsan yung iba isang taon na po yung nila po, sayang po yung yung contestability, sayang din po yun. So ngayon din po ang requirements po natin ay yung magre-reinstatement application form, tapos mababayad din po tayo ng 300 pesos po na din po sa application po natin. Din po sa reinstatement. So ito po ay pwede po natin gawin po within 2 years. Pero after 2 years po na hindi po natin nagawa ito ay yung kahit na 6 months po nakabayad ka na, hindi ka na po bibigyan ng notice na ikaw po na yung 6 months mo ay magagamit mo pa. So wala na po yun, masasayang na po yun. So dapat huwag na po natin paantayin po na maging 2 years. Pero pag 2 years na po, bago mag 2 years po, ay pwede po natin habulin po yung mga buwan na naibayad po natin. So the member shall be considered the new applicant subject. So ganun na rin po kung ano po yung condition and purpose of contestability, the insurance coverage, and the other requirements for a new applicant for membership is effective at the time. Kaiser will cancel the contract without the needs of notice and of the owner he fails to reinstate within the prescribed period. All the reinstatement plans shall be subject to the new price. So kung ano na po yung bagong price po na po ni Kaiser, yun na po yung masusunod. So dito po sa right po natin, nandito po yung application form na fill upan po natin and then i-send po natin po ito sa i-email po natin ito. So ito naman po yung cash value surrender po. The owner may surrender the contract for each cash value stated in the schedule of the benefits provided the plan is active for at least 1 year. So pwede na lang po natin i-cash value po yung po natin, yung contract po natin sa Kaiser, pero tandaan po natin na maliit po lang po yung makukuha po natin dito. Pero at least po nakabayad po tayo ng 1 taon. So wala naman pong problema po dito kasi yung kung gusto po natin at pwede naman po natin i-transfer po ito sa mga immediate families po natin na yung pong kumbaga kung ikaw ay 50 ay huwag mo naman pong i-transfer po doon sa bata. So yung pong nagkakalapit po doon po sa age ninyo. So ito po, the owner is allowed to transfer the right under his contract anytime. Ito po ay yung mga requirements po natin na written a request, a surrender for the agreement, membership applicant signed by the transferee, and magbabayad din po ulit tayo ng 300 pesos po. It's processing. So, upgrading of plan and mode of payment. So, plan can be upgraded within 30 days after its effectivity.
So ito naman po ay po pwede naman po tayo mag-upgrade po ng plan po natin na after within 30 days lang po. Kung yung plan po natin is 50 at iaano po natin yung plan po natin ng 100, okay po yun within 30 days lang po. Mag-fill out po tayo ng amendment of form, tapos magbabayad ulit po tayo ng 300 pesos. Payment of additional installment is corresponding to the upgrade plan. Yun po, ganun din po yung payment po natin kung mag-upgrade din po tayo ng payment po natin na kung monthly po yung binabayad po natin at gagawin po natin annual, ganun din po yung yung within 30 days po ng cycle. So mag-fill up din po tayo ng amendment form, payment of additional installment or due corresponding to the amount of the update mode of payment, and if beyond 30 days of purchase, fill out the amendment form, payment of processing fee of 300, and computation of due based on design mode of payment. So, the upgrading of plan po and mode of payment po is not allowed. Kagaya po nung kung halimbawa po naging annual po kayo, at magbabayad na po kayo ng monthly or quarterly, hindi po allowed yun. At ganun din po yung kung 100 na po yung plan nyo, hindi na po pwedeng i-down po doon po sa 50 yung pababa or 60 plan po. So ito pong mode of payment po, ito kung halimbawa naka 6 month ka na po na magbabayad, antayin mo kung gusto mo mag-plan na monthly at plano mo pong mag-annual, antayin mo pong makapag isang taon ka po bago ka ulit doon mo po papalitan yung annual po yung pagbabayad mo. So dito po sa sa application of amendment contract agreement, mag-fill up din po tayo ng a form and then magbabayad po tayo ng 300 pesos ulit na processing po natin. So, ito naman po yung mga plan na from 10 years old to 60 years old po. So, pwede pong kumuha yung 10 years old to 40 years old ng K45, K60, yung 41 to 50, 51 to 60, yung K75 po. And then 10 to 60 years old ay K100 po pwede pong kumuha. Ito po yung sinasabi po natin kung kaya po natin na maghulog po ng mas mataas po kahit na po nasa 50 years old na po tayo, kung kaya po natin kumuha po nung 5,882 ay po pwede po depende po sa kaya po ng bulsa po natin. Kasi po ang mahalaga po kasi po dito kung kaya po din po natin na kumuha po ng mas mataas. Yun po kasi yung pong interest po ng pera po natin. Yun po ang mahalaga kasi tumatapo po yung araw, di po ba? So, kung kaya rin lang po natin kumuha ng 582 ay kakaya din po natin. Pero kung talagang hanggang din lang po yung kaya ay din lang po tayo sa kaya po natin. So, ganun din po itong kagaya po nito, paano po tayo mag-open ng Kaiser. Dalawang option po, yung online application po through e-apps. Ito po yung meron po tayong separate discussion po dito. So, ganun din po yung manual application, fill out a member application from submit in your initial payment at any IMG cashier po. So, ito po yung application, ito po yung fill upan po natin kung tayo po ay magme-member. Ito po, so ang dapat lang po natin tandaan pag nag-fill up po tayo ng form, tama po yung yung name natin, yung date of birth po natin, yung email po natin, at napaka-importante kasi po yung email. Kasi po pag nagkamali po, lahat naman po napaka-importante. So bago po natin i-proceed po doon pa sa pag nag-fill up po tayo, i-check po natin kung lahat-lahat po ay tama. Kasi po kung minsan, kasi nai-experience ko na po, ang hirap po yung sa email po at lahat po, may birthday po nagkamali. Napakahirap po yung lagi po tayo mag-i-email, hindi minsan hindi po nare-response agad yung email po natin. So nadi-delayed po yung application po ng client po natin. So ang hirap po yung ma-delay yung application niya kasi in case po na may mangyari. So para pong meron po tayong konting guilt po doon kasi nagkamali po tayo. So napaka-importante po na i-check po natin lahat-lahat yung mga details po bago po natin i-proceed yung application po.
So, nandito naman po, dito po sa taas, yung pipirmahan po. So, napaka-importante po ito. So, ito po yung paano po tayo gumawa ng sub-payments. Meron po tayong mga option. 1 to 6 po yung option po. Ay, 1 to 7 po, sorry. Yung option po natin, yung option 1 po, ito po yung kung nasa Maynila ka, pupunta ka po sa Makati or Cebu. Yung pangalawa naman po ay magdi-deposit po tayo sa mga any account po ni ING. At tapos i-email po natin doon po sa, i-scan po natin yung picture ng pinagbayaran po natin dito po sa customer hotline or sa ano po natin sa kiosk 2. At ganoon din po dito sa ano po yung sa pangatlo, BPI. Magbabayad din po tayo kasi sa payment and any ING cashier, post-dated check po, pwede rin po. Ganoon din po yung mga Union Bank at saka yung UCPB. At ito po ang ginagamit po natin dito po sa abroad, pay through online policy management system. A separate discussion din po ito. Yung tinatawag po natin OPMS po natin. So, ito po, kung do you need to get yourself a long-term healthcare, kung ikaw po ay sigurado ko pong hindi ka na po magkakasakit, ay hindi na po kailangan yung healthcare. So, kung sigurado ka na po na madadala mo po yung HMO mo, kahit na ikaw po ay retired na, so hindi ka na po kukuha ng healthcare mo. So, if you think na yung government na pwede ka po nilang alagaan or sa yung healthcare mga pangangailangan, so hindi mo na kailangan ng healthcare. So, kung iniisip mo na ang inyong mga anak ay aalagaan ka para pagtanda mo, so hindi mo na kailangan yung healthcare. Pero kung ikaw ay magkasakit at wala kang healthcare, so lahat po ito ay aanin mo kasi hindi mo madadala yung HMO mo pag nag-retire ka. Ganun din po yung kung sa government, ang hirap naman pong umasa po sa government at ganun din po, ang hirap din po umasa sa mga anak po natin kasi ang mga anak po natin ay may kanya-kanya silang sariling pamilya. So alin bang uunahin nila, ang family po nila o ikaw? So napakahalaga po na meron po tayong long-term healthcare po. So, ang Kaiser Ultimate Healthcare Builder ay meron na po tayong healthcare. Meron na po tayong, ito po yung nagpo-provide po ng ating healthcare kung tayo po ay magre-retired na. So, magiging comfortable na po yung sitwasyon natin at the age of 60. Depende po kung ano po yung magiging decision mo po ngayon. So, ito naman pong income protection life insurance, ito po yung pinoprotektahan po natin ang ating family kung in case na tayo po ay namatay po ng maaga, nakagaya po yung sinabi ko po kanina. Ito na po yung magre-replace ng income para po sa pangangailangan po ng pag-aaral po ng mga anak natin, yung mga tax po natin, at saka yung mga utang po natin. So ito po yung instant life insurance na instant money na kumbaga. So ito naman po yung pwede naman po natin gawing emergency fund that you can use for emergency once the policy ay matured na po. Pwede na po natin gamitin po yung pera po natin. Ito naman po yung investment na pag hindi po natin nagamit po yung pera po natin ay nag-generate po na patuloy po na yung pera po natin po dito ay money working for us po. Yan, ang tinatawag po dito ay passive income po. So ito naman po si Mr. Nana at saka si Mr. Sakana lang. So at the age of 30 po ni si Mr. Nana, sabi niya, kasi nagtatrabaho na po siya, sabi niya habang bata po ako, magsa-save na po ako ng ng 29,411 every year. Sabi niya kasi every year lang naman tong so nagse-save siya ng monthly. So nung isang pagka-end of the year, nag-end up na naglagay na po siya ng 29,411,000 for 7 years. So, after 7 years na po na naglagay po siya, at the age of 36 na po siya, hinayaan na po niya yung pera niya po doon.
So ngayon yung pera po niya is 1,512. Sorry po. Ang pera po niya is 583,084 po at the age of 50 na po siya. So, ngayon, ito naman po si Mr. Saka na lang, sabi niya, 35 years old na po ako, so kailangan ko na rin siguro mag-invest. Sabi niya gano'n kasi nagpatumpik-tumpik pa po siya noong 30 years old po siya. So, ngayon, nung 35 years old na po siya, ay nag-save din po siya ng 29,411 for 7 years. So, ang pera po niya is 5,882, 5,883 and 84. So, titingnan niyo po, parehas lang po siya ng pera po nila. Pero yung age po ni Mr. Nana is 50 years old at si Mr. Saka na lang is 55. So, ang titingnan po natin po dito ay napakahalaga po yung time na mag-i-invest po tayo. Tingnan ilang taon lang po yung ini-waste ni Apo ni Saka na lang, pero tingnan at saka ni Mr. Now na nag-save ng maaga. Pero tingnan po natin yung age of 60 po, parehas po nila. Ang pera po ni Mr. Now na ay 1,512,370. Pero si Mr. Saka na lang is 939,063. Di po ba halos kalahati po yung nawala po sa kanya? So, napakahalaga po yung time na pag-i-invest po natin. So, ngayon po, ito naman po yung mga pag meron po tayong concern at i-screenshot nyo na lang po ito para po sa inyong mga reference. Pagka halimbawa kasi minsan po na busy po yung mga SMD po natin, ay meron po tayong pagka mag-i-email na po tayo right away. So, ngayon po, ito po yung mga concerns. So, i-copy na, na lang po, screenshot nyo na lang po. So, nandito po lahat yung mga kung kailangan po natin ng yung customer Kaiser.com, tapos din po sa underwriting, sa marketing, at saka din po sa APE, at saka din po sa provider, at saka din po sa dental. So, nandito na po lahat. I-copy na lang po natin kung nandito po lahat yung mga concern o meron po tayong mga problema at mga concern, dito po tayo mag-i-email. Ito naman po, good news kasi ang Kaiser po, meron na po silang customer care is now 24/7 na po siya. So, ito po yung way po na napakabilis po na in case po na meron po tayong problema, tawag na po tayo kaagad. Kung hindi po natin maantay po yung email, na in-email po natin yung concept po natin, ay tatawag na po kasi nai-experience ko na po ito. Ako po na nandito po sa abroad, itinataon ko po na tumawag po sa Pilipinas ng gabi kasi po pag tatawag po tayo sa Pilipinas ng gabi, hindi po siya masyadong busy yung line kasi hindi po ba nagbabayad po tayo dun sa So at saka naman po, napakabilis po nila mag-response po dito. So masasabi mo lahat yung concern mo, tapos tinetake note po nila ito, tapos lahat po yung concern mo, binibigay po nila po dito sa sa provider. Kasi meron po akong isang client po na nag-aalala po siya doon po sa sa payment po niya na hindi po nakalagay po doon sa portal po niya, sa history po niya. So nag-aalala po siya, email ako, email din po siya, pero hindi po kami nakaka-receive po ng email. So ngayon, ang ginagawa ko po, tumatawag po ako ng gabi po sa Pilipinas, so dinitingnan po nila kung talaga po po. Ang sabi po sa akin po ng Kaiser, ng Kaiser, ito pong hotline, kasi po, nagbabayad po kasi tayo sa kiosk 2. So, ayun po, ang binabayad po natin, napupunta lahat po sa IMG. So, ngayon, pag IMG, pag hindi pa nila na-forward kay Kaiser, so, hindi po may transmit or may update dun po sa portal po natin. So, kaya ganun din po. Pero ang po doon, wag po natin wawalain lahat po ng resibo natin kasi po yung proof po natin na nagbayad po tayo. At saka minsan po yung email po natin, screenshot po natin yung email kasi yun po isa pong proof po natin na yun pong yung ng resibo
ano ba ang tawag doon? I-screenshot lang po natin kasi yun po yung proof po natin na nagbabayad po tayo. So, ganun din po, mag-antay-antay lang po tayo kasi sa dami po na nag-i-email, hindi po tayo masasagot agad. So, be patient lang po tayo. So, kung talagang alalang-alala po tayo, tumawag po tayo. Napaka-ano po sila, ano po nilang, babait po nilang sumagot dito po. So, screenshot nyo na lang din po ito. So, ngayon po, maraming salamat po at sana po ay marami po tayong natutunan. At binilisan ko na po nagsalita kasi po ay late na po tayo nag-umpisa. So ngayon po, ang ambassadress po natin po dito sa Kaiser, si Sharon Cuneta po, na ang sabi po niya, kahit maputi na ang buhok mo, may Kaiser pa rin sa tabi mo. So maraming salamat po.